Pag sinabi natin isa sa mga sikat na motorcycles dito sa Pilipinas, hindi natin may pagkakaila na si Honda XR125 ang isa talaga sa maiisip talaga natin agad-agad. One of the reasons rin bakit nagawan ko to ng content kasi laging isa ito sa topic na napag-uusapan natin sa mga motorcycle riders natin dyan. Isa kasi si Honda XR125 na nasasuggest nila as a beginner or na pagtatanungan ng mga beginners na nagbabalak bumili ng motor. So as a beginner, sulit kaya itong motorcycle na to? Or even sa mga motorcycle riders natin dyan na nagbabalak ng kanilang secondary motorcycle. With the price of 71,900 of XRM DS, which is yung kanyang base variant, sulit ba kaya? Or even sa kanyang XRM motored version, which is yung pinakamahal niya na variant, priced around 76,900, sulit pa kaya itong motor na to? Magandang pag-usapan yan, kaya tara, let's go. And ilalagay ko na lang din dyan sa screen ang specifications nito. Now, in regards naman sa Honda XR125, ito talaga yung motorsiklo mafe-feel mo talagang nagmo-motor ka. Bakit? Kasi meron siyang transmission gears which is 4 gears na semi-automatic. Although if beginner ka, kailangan mong matuto paano mag-shift ng gears, anong speed dapat ka mag-shift na para hindi kumaldag o di naman kaya makulangan ka sa pwersa. Ang nakagandahan lang din naman kasi pwede siya pang probinsya, pang city rides, o di naman kaya mag-offroad ka pa. Okay talaga. And because of that, madali kang mag-adjust, especially sa mga merong mga bagahe or may angkas ka, or if ever may deliver ka, underframe gives more robust experience kapag ito yung dala mo kasi parang ikaw talaga yung may dala sa motor or may control. And in terms of affordability naman mga bossing, hindi ito nagpapatalo. Ngayon naman, pag-usapan natin si XRM125DS. So meron siyang tatlong colorway dito while the DSX and the Motard is unicolor lang, which is white yung sa DSX tapos black yung sa Motard. Sa colorway naman ni XRM125DS is meron siyang red, meron siyang black, and meron siyang blue. While yung fuel efficiency niya is ang claim ni Honda around 65.4 kilometers per liter ang kanilang nakuha sa fuel efficiency nito. Ang magandang nabigay kasi dito ni XRM kasi meron na siyang tatlong variants. Compared before na isang variant lang talaga. Ngayon, mas mapipili mo na ano talagang mas mapupusuan mo. Pero kayo ba mga bossing, ano yung magugustuhan mo dito sa XRM? If ever, pag-uusapan natin yan. And ito naman yung primary features na maibibigay ni XRM if ito yung bibilhin mo. Meron na siyang bagong CRF-inspired na headlight and winker. Meron na rin tayong new digital meter panel dito. Meron tayong new sporty decals na sinalpakan ng 125cc PGM-FI engine with Euro 3 compliant and undercowl protector. Meron din tayong pillion step and muffler dito with a spacious utility box and naka-front disc na with a stylish alloy wheels. Meron din tayong kasamang handlebar and knuckle guard dito. Medyo nakakapag-decide na ba kayo? Kasi kung hindi pa, meron tayong 3 good things na pwedeng baka makonsider mo and 1 good thing to improve if ever ito yung bibilhin mo. First good thing na magugustuhan mo dito is that although this is an underbound motorcycle, hindi natin mapagkakait na okay itong motorsiklong ito when it comes to versatility. Mapa-offroad man yan, mapa-probinsya man yung dinadaanan, mapa-city rides man yan, o di naman kaya yung mga night ride na mga gala mo. I am for sure, mabibigay niya yung mga kinakailangan mo. Number 2 naman is ang kanyang maintenance costings. Alam naman natin na mas makakamura ka dito and mas madali pang ma-maintain yung kanyang mga parts kasi mas mura and less yung magagastos mo dito. And last but not the least is ang kanyang affordability. Hindi naman natin may pagkakay talaga that Honda XR125 gets its well-deserved na respect in terms of buying a motorcycle. For its price, for its maintenance costings, and for its parts, alam talaga natin, hindi ka mahirapan maghanap, magbayad, o di naman kaya magpaayos ng motorsiklong ito. And one good thing to improve sana dito is that I hope magkaroon sana soon ang mga ganitong klaseng motorsiklo like ni Honda XRM at saka si Honda RS125Fi ng upgrade sa kanilang technology. I hope magkaroon sila ng at least mas malaking U-box ba or mas malaking fuel efficiency o di naman kaya maging standard na yung kanilang tubeless sa kanilang mga tires and magkaroon sila ng charging port. At least naman 'di ba makakasabay ito sa mga motorcycle riders na gagamitin ito as a delivery rider. Now, pag-usapan naman natin ang specs to ratio.
And kamusta ang each motorcycle for its value sa pera mo? While the Honda XR125DS Fi naman is, if makikita mo yung specs niya, napaka-decent naman for its price. Hindi ka na talaga dito makakareklamo. If gusto mo ng versatility, gusto mo ng control, and gusto mo yung may kaya sa mga kahit anong road conditions na tatahakin mo, dyan talaga mananaig si Honda XR125. Yung versatility niya kasi gives mo utility for its price. While para sa mga riders na madalas bumiyahe sa mga mahahabang ruta, may chance na may rough road din sa mga lugar na kanilang binabiyahean, tapos may angkas pa or bits of load na pwedeng mas makakapagdala ng bigat kapag ginagamit mo yung motor mo, makakatulong dito si Honda XR125Fi, especially on rough roads. Kasi less yung mafe-feel mo sa suspension or di naman kaya sa play ng motor mo pag may mga lubak-lubak, especially sa mga mapoprobinsyang daan. Although it lacks these features like ABS, yung mga LED lights, and yung kanyang digital information sa kanyang panel gauge. Next siguro na masasabi natin medyo disadvantage nito is that it has a power delivery of speed into a normal place which is suited lang talaga for day-to-day tsaka normal city rides, because it is capable of running into an average of 80 to 100 kph. So 80 talaga yung parang dun mo mararamdaman yung power ni XR125. Although I'm not saying hindi to kaya mag-speed up pa, but I can say, like my Honda RS125, most of this motorcycle is usually ganito yung purpose na magagamit mo tong motorcycle na to. Last siguro na masasabi kong medyo disadvantage tayo dito is that katulad ng Honda RS125Fi ko, pag meron tayong back ride dito, medyo tagtag yung kanyang suspension. So, if you're a solo rider, if you're riding alone with your motorcycle, sobrang ganda and sobrang smooth ng motor na to. But if meron ka ng karga, meron ka pang OBR, medyo mahihirapan ka talaga dito. But I can say, if maganda din naman yung daan and hindi naman masyadong malubak-lubak, kaya naman natin makapunta from place A to place B. Now, for road condition capabilities, Honda XR125 hold its own across a variety of surfaces. From smooth city roads to dusty trails, kayang-kaya talaga nito because of its high ground clearance. Although mas malaki yung ground clearance ni Yamaha PG1, which is makikita mo dyan sa ibang videos ko, maganda rin naman kasi itong motorcycle nito because it has a durable frame, it also has a dual sport build, and it also can handle both pavement and uneven gravel paths. And siguro ang pinaka-drawback lang dito is yung mga super-duper hardcore na mga extreme terrain. So ang tanong na pinaka-inaabangan ng lahat, is this motorcycle good for beginners? Sobrang ganda ng ganitong motorcycles talaga for your beginner stage. Especially ako na yung gamit ko is Honda RS125. So, medyo pare-pareho lang yung dalawang yan. If makikita mo si RS125 kay XRM, ayan, sobrang almost the same talaga sila. But I think more capable lang talaga si XRM sa mga off-road capabilities. Si RS kasi is more on the road sport. Kasi as a beginner, sobrang ganda ng lightweight frame nito, which is 102 kilograms lang naman for its curb weight. And if naka-full tank ka, let's say 105, so okay lang to, sobrang gaan to. Manageable seat height na rin, which is naka 775 millimeters. If naka semi-automatic ka, sobrang less yung maiisip mo sa pag-change gear sa daan to. Kung mapapractice mo yung timplada ng motor na to sa pag-change ng shift gears, masasabi ko talagang reliable tong motor na to over any motorcycle brands na masasabi ko talagang maganda tong motorcycle na to for its overall. So my verdict, the Honda XR125 offers unmatched flexibility in affordable package. Hindi siya fancy, but it delivers rugged styling, practical performance, and exceptional fuel efficiency. So, this motorcycle is all tailored for a Filipino day-to-day kind of motorcycle riders. So, if you're looking for motorcycle that can take you from city rides to rural paths with ease, si XR125 stands out talaga as your top-tier underbone motorcycle recommendations. Kung gagamitin mo to pang hatid sundo, gagamitin mo to para sa mga groceries, or kahit pa isang sakong bigas, kayang-kaya ni Honda XR125 yan. Practicality, affordability, and comfortability ang makukuha mo sa motor nito if gusto mo ng isang klaseng motor na beginner-friendly. So if nagustuhan mo yung ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and comment down below your thoughts. If meron kang suggestion or question na pwedeng pag-usapan natin dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products para sa iyo dyan sa mga affiliate videos ko. And always remember lang to ride safe and see you on my next video.